Bastos ka! Uwi na tayo! Sabi ko sabay takbo palayo sa kanya pero hinabol niya ako. Mahal mo ba ako o hindi? Ang tagal ko namang naghihintay sa'yo eh. Mahigit 1 taon na. Sabi niya habang hawak niya ang braso ko. Nakatalikod ako sa kanya dahil ayokong makita ang halos hubad niyang katawan. Sagutin mo na ako. Mahal mo ako o hindi? Ulit niya. Oo, mahal kita. Nakatalikod ka eh. Parang hindi totoo yung mga sinasabi mo. Umarap ka nga. Sabi niya. Umarap nga ako pero pagharap ko pa lang ay mabilis niya akong kinabig at hindi na ako nakapalag noong halikan niya ako sa mga labi ko. Tinangka ko pang lumayo pero hawak ng isang kamay niya ang bato ko kaya buo-buo niyang nagagap ang mga labi ko. Sandali akong naasiwa. Pero noong lumaon, unti-unti ko nadama ang parang nakakalitong sarap at tamis ng unang halik na yon ni Joseph. Ang saglit na ubos tagal, unang halik ng iyong mata. Naulit pa ang paliligo namin sa sapa pero kadalasan ay kasama namin sina Josephine at ang pinsan nilang si Ronwell na bading. Minsan pa rin kaming nagdanakaw ng pagkakataon ni Joseph na makapaghalikan nang magpunta sa bandang baba ng sapa sina Josephine at Ronwell. Medyo matagal ang halikang iyon at parang nadadarang na ako noon dahil naging malikot si Joseph. Kawawa ang kamay ko sa pagpigil ng mga kamay niya. Kinukulit pa nga niya ako noon na magtanggal ng jogging pants dahil gusto raw niyang makita ang binti ko pero matigas ang pagtutol ko. Mula kasi noong magtapos na ako ng elementarya ay hindi na ako nagsuot ng shorts kapag nasa labas ako. Gusto ko kasing mapanatili ang kakinisan ng legs ko kahit morena ako, at least makinis. Nakareserba ang legs ko sa lalaking mapapangasawa ko. Biro ko kay Joseph noon. Ako naman ang mapapangasawa mo eh, sabi niya. Paano ka nakakasiguro? Balik tanong ko. Siyempre, alangan namang si Marky na bulag ang aasawahin mo, di hindi rin lang niya makikita yung tinatago mong legs, sabi niya. At bakit naman nasali si Marky sa usapan? Crush ka niya. Sinabi niya sa akin. Gusto ka raw niyang maging asawa. Kailan niya sinabi? Tanong ko. Noong 1 linggo pa. Hindi ko lang sinasabi sa'yo kasi baka magalit ka sa kanya. Hindi ako nakaimik dahil hindi ko gusto ang ideya na nagkakagusto rin pala sa akin si Marky. Oh, ano? Natameme ka? May gusto ka ba kay Marky? Sa bagay, gwapo si Marky. Bulag lang kasi. Sigaw niya. Wala, hindi ko siya gusto. Kaibigan ko lang siya. Sigaw ko din. Pero hindi ako nakaumang nung muli niya akong hilahin upang halikan. Gustong gusto ko naman yun pero ang hindi ko gusto ay noong sumadsad kami sa gilid ng kalsada noong pauwi na kami. Magkaangkas kasi kami ni Joseph sa isang bike. Sina Josephine at ang pinsan niyang si Ronwell sa isang bisikleta. Bigla na lang sumadsad ang bike namin sa gilid. Natumba noong bumangga sa pataas na lupa. Agad akong bumangon pero si Joseph ay nananatiling nakahiga paharap sa langit. Noon ay alalang lumapit si Josephine sa amin. Anong nangyari? Pasigaw na tanong ni Josephine. Hindi sumagot si Joseph. Hinihimas niya ang mga nakasarado niyang mga mata. Lumalabo na naman ba ang paningin mo? Tanong ni Josephine. Oo, biglang nablangko kanina kaya hindi ko nakita ang daan. Mahinang sagot ni Joseph. Noong bumangon siya ay medyo blurred pa rin daw ang paningin niya kaya ako na nga lang ang nagpresentang mag-drive.
Nakakapit siya sa balikat ko pero paminsan-minsan ay idinidikit niya ang pisngi niya sa pisngi ko. Bagay na nagdudulot sa akin ng kiliti. Pareho kami magki-15 anyos ni Joseph noon. At aminado ako sa sarili ko na mahal ko na siya. Nasa puso ko lagi ang ligaya kapag kasama ko siya. At parang ayaw ko na yung kahit sandali lang na magkahiwalay kami. Bigil para yumingin. That was only you. Noong sumunod na hapon, akala ko ay hindi lang nila ako dinaanan sa bahay. Usapan kasi namin na maliligo ulit kami sa sapa. Kaya noong humapon na, ay ako na ang mag-isang pumunta sa dulo pero wala pala sila Joseph doon. Noong tumawid ako kina Aling Laila, ay wala pa din si Joseph doon. Nakausap ko si Marky noon at si Mang Jacob. Nasabi ko na usapan kasi namin ni na Joseph ang maligo sa sapa. Di kami na lang ang kasama mong maligo sa sapa. Biro ni Mang Jacob. Okay lang po. Pabirong sagot ko naman. Yun pala ay hindi sila nagbibiro. Gumayak nga sila hanggang sa sila, pati si Magdalena ay sumama. Kaya sila na nga ang kasama kong naligo sa sapa. Nagubad sila pero nag-iwan naman sila ng shorts. Ako naman ay natuksong magubad din ng jogging pants ko. Suot ang maiksing shorts pero may suot naman akong maluwang na t-shirt. Parang gusto ko pang makipagtalbugan noon kay Magdalena. Ang puti kasi ng hita ni Magdalena at talagang maganda sana kung hindi lang siya bulag. Jamaica, anong suot mo? Tanong ni Marky. Naisipan kong lukuhin siya. Marky, nakahubad ako. Wala akong saplot sa katawan. Sagot ko. Talaga? Nakangiting sagot niya. Siguro ang sexy mo, no? Sabi pa niya. Bakit? Nakakita ka na ba ng sexy? Tanong ko. Oo, noong bata pa ako. Sa TV. Nakapanood ako ng sexing babae. Sabi niya, hanggang sa maalala ko na hindi nga pala siya dating bulag. Nabulag lang siya noong grade 4 na kami. Siguro ang sexy mo talaga, Jam. Sabi ulit niya. Oo naman. Sagot ko lang pero noon ay kumikilos na ako upang muling isuot ang jogging pants ko. Natakot ako na baka biglang dumating sina Joseph at makita nila ako. Medyo matagal kaming naligo sa sapa. Kasama ko ang dalawang bulag at umaasa akong darating sina Joseph pero nabigo ako sa paghihintay. Kinagabihan, sa bahay dumating si Ronwell, pinsan ni na Joseph at nakakagimbalang dala niyang balita. Ang sabi niya, Jam, bulag na si Joseph. Hindi na siya nakakakita. Papunta pa lang kami ni na Ronwell kina Joseph. Noong gabing yun ay panay na ang iyak ko. Pagdating namin ay nabungaran ko si Josephine na parang kanina pa umiiyak na para bang may namatay. Hindi na nakakakita si Joseph, Jam. Kawawa siya. Nagyakapan kami ni na Josephine noon. Nakita ko ring namumugto ang mga mata ni Aling Lorena, ang mama nila. Pati si Jessie ay umiyak din. Si Janelle lang na bunso nila ang parang hindi apektado sa nangyari kay Joseph. Nasa kwarto raw si Joseph. Ayaw niyang lumabas at ayaw din niyang may ibang tao sa paligid niya. Kaya hindi rin nila ako pinayagang makita siya dahil nagwawala daw si Joseph kapag hindi na pagbibigyan ang gusto niya. Noong nagkwento si Josephine, kaya pala wala sila sa usapan namin pumunta sa sapa dahil maaga pa lang daw ay nagpunta na sila sa doktor. Pagising daw kasi nila ay hindi na siya nakakakita. Walang malinaw na paliwanag doon si Josephine. Basta ang natatandaan daw niya ay baka daw Usher syndrome ang dahilan ng pagkabulag ng kakambal niya. Ang mga matatanda naman,
Sinasabing ang pamilya ng bulag sa dulo. Baka daw sila ang naghawa ng virus kay Joseph.